Maayong Domingo kaninyong tanan nga tigpaminaw ug sa tamo sugod again reminder nga nangta mo'y lapis o papel para ma-record ninyo ang mga bersikulo o maka-take notes mo sa ako mga isulti nga i-check pa ninyo sa Biblia kung ano kung tagaan nyo panahon. So mag-ampo sa kita. Talaygon nga Dios, gamanan sa tanan, Diyos sa kaloy o grasya. Iyan na po'y panahon nga mong ipasalamatan nga kami mong itagaan sa igayon nga makawali sa pulong, makapabinaw sa pulong, ug dili unta makawang ang imong pulong kaning adlaw nga kani magahimo ug iyang katuyuan sa tanan nga naminaw. Salamat Ginoo sa higayon, panalipti kami sa kaaway o panalangin nga among magwali, panalangin ang imong pulong sa ngalan ni Jesus. Amen. So naa ko'y pangutana, kung pananglitan kuhaon na kamo sa Ginoo, in other words, kung mamatay na mo, asa man mo padong ang inyong kalag o espiritu, kung mamatay mo karon dayon. Kadaghanan ani sa akong mga istorya-istorya, kadaghanan dili ka sigurado tungod kay sa ilang gisaligan, sa ilang tuhuan, kay kadaghanan man gud ang gisaligan nila ang ilang relihiyon, tingali kanang ingon bitaw mingon unsay namatan may pakamatyan o na nga sila saligan nga lain nga mga inguntan mga divine beings nga ilang ginasampit sa mga pag-ampo kung tingali po sa ilang mga maayong buhat, tingali dagan sa mga maayong buhat na nahimo, tingali sila manghiyatagon sa mga biktima sa mga bagyo o kaning sa pandemic karon na lockdown. So sila manghiyatagon o mga pagkaon, bugas o mga goods. Pero nasayod ang kadaghanan nga muna dili sa sigurado tungod sa ilang mga gitawag natong shortcomings o kaning mga sala. Dili lang sa mga butang gibuhat nato, no? Pero sa mga butang nga sala nga naa sa tumang kasing-kasing. Nasayod kamo sa inyong mga gihuna-huna nga dautan, kaning mga butang sa huna-huna nga dautan magbalik-balik man na siya, no? Kabalo ka unsa ning mga dautan nga musulod umagawas atong kasing-kasing. So kaning atong the awareness ba kabalo ta pag kita makasasala munang diwat gitay kasiguruan sa atong gitawag natong eternal destiny nga kakuyog ang atong Ginoo. Kadaghanan walay kasiguruhan ni ana. So unsa man nato pagkasiguro nga maadto ta sa langit pagkamatay nato? Unsa nato pagkasiguro nga kita i-welcome sa atong Dios ug manluluwas nga si Jesucristo? Unsa nato ang kasiguruan nga sa katapusang adlaw higayon o oras o minuto nato diri sa yuta makaingon ta, Ginoo dawatan akong espiritu. So mani atong topic karon, Lord, receive my spirit. So last Sunday, ako na i-review ninyo atong nakatunan, stiff-necked and uncircumcised heart and ears. Tikig ug liog ug masupakon ug gahi nga kasing-kasing ug tunggan. Pasabot ana nga kita dili matinumanon, masupakon ta stubborn. Kaya dili ta ganahan mo pailalom o musubnitar o musurrender sa mga balaod sa ug mga sugo sa atong Dios. Kitagaan kita sa Dios ug dunggan para maminaw labi na kayo sa pulong sa Dios para tumanon kani, pero kadaghanan dili ganahan maminaw. O katong mga isupak sa Espiritu Santo, ningon si Stephen na they are resisting the Holy Spirit. Kinasupak ang Espiritu Santo. Ginalutos ang mga mensahero sa Dios. Nagwali sa mayong balita, nagwali sa kamatuoran, nagwali sa Biblia, pero ilang ginalutos. Unya dili po sila matinumanon ug
dili man tinumanon sa mga sugo sa atong pulong sa atong Ginoo ug ila ganing gi-reject ang atong Ginoong Hesus. Bisan karon 2,000 years ago, gi-reject mas kadaghanan ang atong Ginoong Hesus. Ang atong Ginoong Hesus ta silang hunahuna apan sa ilang kasing-kasing sa ilang mga sa ilang kinabuhi, wala doon sila gasunod sa atong Ginoong Hesus. Si Jesus sa Luke chapter 6 verse 46, ingon ko siya nga, nganong gitawag ko ninyong Ginoo, Ginoo, dili mamutuman sa akong mga gisugo. So, kung gitawag nato siyang Ginoo, gitawag nato siyang Lord and Savior, then siya may magdumala sa atong kinabuhi. He is the master and ruler of our life. Kung ato siyang pagkasundon sa atong kinabuhi. So, karon atong paminaw ning katapusang mga pulong ni Stephen. Kapag kahumanaan ni, kay last part namin sa chapter 7, muna na iyang kamatayon. Pagkahuman niyang istorya. Sa Buhat 7:54, itong agian nato, kay gibadlong man sila ni Esteban kung sa ilang mga sala ug lagot kay sila. Munang naingon sa verse 54, unya sa ilang pagkadungog ni ining mga butanga katong pagbadlong ni o accusation ni Esteban nila, sila nangasuko ug nagpakagot sa ilang mga ngipon batok kang Esteban. Kaya tanawa ang aksyon ni Stephen sa verse 55. Apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo mitutok sa langit ug nakita niya ang himaya sa Dios ug si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Si Esteban ani puno sa Espiritu Santo, pasabot yun ana, ang Holy Spirit na mo'y nagkontrol niya. Ang Holy Spirit na gani ang nagpahangad niya ngadto sa langit para makita niya ang nindot katalan-awon dito. Kung sa may nakita niya, ingon diri nga nakita niya ang himaya sa Dios og ako yung emphasis na og si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Kung naa magani ka sa tuo sa Dios, pasabot ana right hand man ka, sabot na nagisinaligan ka. Nya mao ang atong Ginoong Hesus dito sa langit sinaligan. Walay scripture nag-ingon nga ang anghel bisan silang Gabriel silang sa anghel nga naa sa right hand sa Ginoo. Sila nagpalibot sa Dios, nangalagad, nagsimba sa Dios, pero walay right hand na anghel. Si Michael o si Gabriel, wala, dili sa qualified. Ang atong Ginoong Hesus lang ang naa sa right hand sa atong Diyos Amahan, kay siya Diyos Anak man. Diyos man siya. Pareha sila og essence or nature. Sa usap-usap ang Amahan ug Anak, ang Holy Spirit pareha na. So, ang atong Ginoong Hesus, most trusted assistant ni siya. So, kaning pag-ingon diri nga si Jesus naa sa tuong kamot sa Dios, nagtindog siya. Kani dapat ni moguba sa doktrina sa oneness. Dili mo angay maminaw ana nga doktrina kay kana nga doktrina kato pa man ang mga early 1900s, nga 1901 o 1900s. Gigawa sa nga doktrina ha. Pero throughout the centuries kaning gitawag nato nga traditional belief sa true Christianity kaning gitawag natong Trinity. Or uban tawag ko na trio in unity, tulo in unity. Uban yung triune God. Pasabot rin yun ana, sa usa ka Dios na ay tulo ka eternal person. Father, Son, and Holy Spirit. Naas na mga authority. Ang Father ang labaw sa autoridad, sunod ang Anak, sunod ang Espiritu Santo. Pero they are in fellowship in eternity. Ayan ako pangutan ninyo kung sa gibuhat ng eternity, kaya wag ko kabalo. Eternal gani, walay sinugdanan, walay katapusan, kay Diyos man sila. So, bisan o wala nato makita ng word na Trinity sa Biblia, pero nakita din nato kaning tulo ka persona na describe sa Biblia nga Dios na naglihok. They're operating in fellowship, in unity, in harmony. Muni ang tulo ka persona. So, asa si Jesus, tingnan man diri si Stephen, nakita niya, Acts 7:55, nakita niya si Jesus nagtindog sa tuong kamot sa Dios. Now, kani siya na ay mga supporting verses ani. Sa Hebrews chapter 1 verse 3, ingon siya si Kristo ang danag sa himaya sa Dios ug tukma nga hulagway sa iyang kinaiya. Nagsapnay sa tanang mga butang pinaagi sa gamanan nga pagpamulong niya. Sa to pa siya nag-sustain sa tanan. Sa nahimo na niya ang paghinlo sa mga sala. Di ba? Nakamatay siya sa cross,
nabanhaw siya. So pagkahuman niya na, ang nahitabo na siya milingkod sa tuo sa halangdon sa kahitasan. So sa verse, kaning sa Hebrews 1:3, yung diri milingkod. Pero sa verse 56 karon, o katong sa verse 55, nag-ingon, ug siya miingon, si Stephen, so gilid siya sa Holy Spirit na muhangad sa taas, ingon siya, ug siya miingon, tanawa, nakita nako ang mga langit nga naabli ug ang anak sa tao nga nagtindog sa tuo sa Dios. Nakita niya si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Nang akong describe niya sa katong previous verse. Kay normally gud atong Ginoong Hesus seated at the right hand. Kay Hebrews 8:1. Hebrews 8:1. Karong ang tumong niining among gisulti mao kini. Aduna kita niining labawng pangulong pari, high priest nga naglingkod sa tuo sa trono sa halandong dito sa kalangitan. Naglingkod, no? Pero kaning higayuna, nakita ni Stephen, nagtindog na ang atong Ginoong Hesus. Kaya naman, my own personal opinion, kay iyang i-welcome si Stephen ngadto sa langit. Kay mamatay naman si Stephen ani, kay matuon man siya. Diba kung kamo na ibisita mo abot, maglingkod ra ba mo? Naaskultahan o inyong sugaton? Tindog mo, no? Diba? Para sugaton. So mo pa nag-ihimo ni Kristo Jesus na iyang ditindog siya o iyang sugaton si Stephen. So kaning pag-abre sa langit para makita sa Kristohanon nga pagbalatay na makita niya nga nag-atang na di ay ang atong Dios dito. Kay nung ko kaniadto sa Dumaguete City pa ko in 1990 ba to? 89, 90, 91. Ang akong si Brad Kit Illman, gisulyahan ko niya. Kaya dito siya sa usa ka Kristohanon nga magmalatay na storya o nangangasawa diri sa kilid ug kalit lang ang tiguang na ingon. Day, padaplin day. Kaya naa na si Ginoong Hesus, iyan akong ginasampit, iyan akong ginatawag. Pagkaduong napatubo, yan na mo sa Biblia. Ang mga Kristohanon, may mga Kristohanon, wala na nakabalo no, nga pagmalatay na sila, nakita nila nga maabri ang langit para sila i-welcome sa Diyos. Kanindot ana, no? Kanindot ana. Para ingon siya nga, day, padaplin ka na si Ginoong Hesus, itawag lang po. Kanindot ana. Nindot ka na nga welcome sa mga Kristohanon. I do not know kung naaba ko'y unya sa future ana na experience nga makita na ko ang langit mo abri nga ang atong Diyos Amahan ug iyang anak mo welcome na ko. Kay bisan pa tingali o kay kita tao matalinhin no na mapuday mga paghitabo dikan disgrasya. Sa kalit na disgrasya dili na kasiguro makaingon na Lord receive my spirit. Pero whether na-disgrasya ka o kalit ka kamatayon o kanang buhi pa ka pero magmalatay na ka, whatever instances ang tao nga naakang sa atong Ginoo gawaton nila niya. Kadaghanan mong mga tao wala kasiguruan, ingon man sila nga bason lang. Sa verse 57 pag-ingon ni Esteban din nga nakita na po ang mga langit ka naabli o ang anak sa tao nga nagtindog sa tuo sa Dios. Perting naguta kay sa mga tao, tanawa sa versikulo 57 o 58. Apan sila naninggit sa kusog na tingog, sinampungan ang ilang mga dalunggan o nagdungan sa pagduol kaniya. Unya ila siyang giguyod sa gawas sa syudad o gibato ug ang mga saksi nangitsa sa ilang mga bisting ngadto sa usa ka batan-ong lalaki nga ginganlan og Saulo. So pagkadungog nila ni Stephen, nag-ingon nga nakita namo ang anak sa tao, meaning si Jesus Christ dito sa tuong kamot sa Amahan, perting nagbutan nila. Kay dili magud makadawat nga si Kristo Dios. Para nila sa mga gipalakaw nga tabi sa mga pari, kanila nila kadiadto nga siya kaning impostor, peke, na dili siya matuod magikan sa Dios Amahan.
Bisan pa sa mga milagro nga iyang gipakita, pagbuhi sa patay, ang bungol makadungog, ang buta makakita, ang mga amang makasulti, mga bakol makalakaw, mga paralyzed makalakaw. Maayo ang tanang sakit na hikapon ni Kristo, bisan pa siyang ilang nakitaan nga pagpag-abog ni Kristo, pagpapahawa aning mga daotang espiritu sa mga demon possessed. Di gyapon sila motuo. Muna-muna ilang ipalakaw nga si Kristo ato pagkabanhaw niya, nawala siya sa lungganan niya, ay gikawat ra sa iyang mga disipulo. May ilang ipalakaw nga mga istorya. So kaning atong Ginoong Hesus, naa siya sa tuong kamot sa Dios, pasabot ani Dios pud sila. Walay mga sanggiyon gani, walay bersikulo nga makita nimo ang anghel nga as right hand of God. Si Jesus as right hand of God because He is God. Kaya di man na makadawat. So manang naninggit sa kusog, natingog, sinampungan ang ilang mga dalunggan o nagdungan sa pagduol kaniya o niya ila siyang giguyod sa gawas sa syudad o hibato. Kaya nailay makita nato kani sa versikulo 58. Ug ang mga saksi nangitsa sa ilang mga bisting ngadto sa usa ka batanong lalaki nga ginganlan og Saulo. Kabalo mo kinsa ni Saulo? Mao kani ang nahimong apostoles kasi Pablo. Sa atong pagtuon sa Book of Acts, makita nato ang conversion ni Pablo. Ngano man nakaila na siya sa Ginoong Hesus, na siya unta kontra kay Kristyanismo sa kalit lamang usa ka Hudiyo nga maayo pangutok. Under siya sa tutorship ni Gamaliel, usa ka sikat nga rabbi o teacher of the law kaniadto. So pa ka Kristyanismo, apan na converted siya. Sige lang, paabot lang, mga higala. Sa atong mga pagtulunan ani, maabot na tani anak. So, kaning mga tao nga mupatay sila due to religious reason, wala na sa kaluoy o compassion. Ang tinuod nga Kristyanismo, dili gud na sila. Like ako na, born again Christian ko, dili gud, bisag na ako'y army, dili gud ko na pugson ang mga tao nga patuhuon sa akong gituan. Dili gud na ko kanang kuwaon ako espada o pusil ba nga kundi sila mo dawat kay Kristo akong pusilon. Pero ubang mga relihiyon, musulti lang yun ko no, kaning mga naay sa Islam, ay uban na nga patay yun sila. Sa Hinduism na ako na, makita na ako sa video, na mga Kristohanon ilang ipamatay. Hindi sila ka-tolerate. Pero ang Kristyanismo mo tolerate ka. Kita magod ka, kung Kristiyano ka, ang imo magong pagwali, tungod ka naigugma ka sa tao, tungod kay ganahan ka kanang tawhana, mahulbot sa iyang sala, mapasaylo, o makabaton o kinabuhing dayon. Ana ang tinuod ng Kristyanismo. Pero kani kay sa Judaism man manang sila mo patay. Although sa Old Testament, naari sugo ang Ginoo tungkol sa ilang sa covenant na kung ako inyong Diyos, kamo ako makatawhan, aduna tay kontrata o covenant, atay kontrata nga at nga inyong pagasundon. Ati mo ng Diyos, ati manunta mo, kamo usab simba diri ako, tumanon ninyo tanan ako mga kasuguan. Tumudan sa kaniadto kung naaman na nga law naman na siya. So kinsa ka to musimba og lain Dios, puto ilang bato nilang patyon. Nadala na nila ani karon. Ya, dili mo ta ni panahon anak para hibuhato na, pero naa nila. Ila ko nang part sa ilang religious culture. Kunya tanawan samtang gibato si Pedro, si Esteban. Ug samtang gibato nila si Esteban, siya nag-ampo og nag-ingon, Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu. Dawata ang akong espiritu. Manang ang usap ka Kristohanon, aduna siya'y pribilehiyo nga maadto sa langit. Dili na maingon nga way siguro. Kani may kasiguruan naman si Esteban, pero kani kana bitaw in humility ba sa Ginoo dawata ko espiritu. Now, dawaton siya tungod kay naamo siya relasyon sa Dios. Okay, kani siya supporting verses no nga ang Kristiyano kung mamatay siya
adto siya sa langit. Si Pablo sa 2 Corinto 5 versikulo 6, 2 Corinthians 5 verse 6. Busa kanunay kita nga masaligon og nasayod kita nga samtang ania pa kita sa lawas, kita layo gikan sa Dios. So naingon si Pablo diri nga samtang buhi pa ta. Naapata sa lawas na to, naglakaw-lakaw pa ta diri, naganginabuhi pa ta. Wala ta sa presensya sa Dios. Although kita ang gustuhano naa sa presensya sa Dios tungod ang Espiritu Santo naa man niya. So God's presence is in his life. Pero pasabot gud ani ba kaning kita nga kaning actual ba? Actual na like ako, naama ko din galingkod ko. Apan kung panalit, muna si Pedro diri nga, si Pablo diri nga, samtang ania pa kita sa lawas, kita layo gikan sa Dios. Ato pa wala pa mata dito. Although naa ang Dios nato. Nya mo po sa 2 Corinthians 5 verse 8. Busa kita, again, 2 Corinthians 5 verse 8. Busa kita, masaligon o maayo paalang kanato nga mahimulang sa lawas kung makig-uban sa Ginoo. Mo man ay ideal. Nindot pa na nga kung panalitan, kung ikaw Kristohanon, na mingon na ka Lord, garaan akong pahuway, ikapuyan ako, palihog kuhaan ako diri. O so, kung mahimulang ka sa imong lawas, ang Espiritu niya mahimulang, then makikuban sa ka sa Ginoo. Tuwa ka sa Diyos Amahan, tuwa ka sa Diyos Anak. Si Pablo nahigayon dito nga, murag gaduwa-duwa siya ba? Anak bitang gitawag na to, torn between two lovers. Torn between two lovers, kana bitaw naglisod kang desisyon. Na may iba mga babae, anak nga, na ay mga daga na ng uyab. Daga na mga nag-propose. Kanya, libong siya, kinsa may akong sugtong na ni. Pero kanin ka Pablo, kabahay ni sayang mamatay para to sa Kristo o magpabilin ba sa iyo, tako basahon. Philippians 1, versikulo 23 ngantos 24. Filipos 1, versikulo 23 ngantos 24. Ingon si Pablo, ako napiit sa taliwala sa duha. Ang akong tinguwa mauunta ang pagbiya ug makig-uban kang Kristo kay kanila labawng maayo. Apan ang pagpabilin niya sa unod labaw nga gikinahanglan tungod kaninyo. So yun si Pablo diri nga iyang tinguwa unta pagbiya na diri sa kalibutan para makauban na niya ang manluluwas nga iyang giserbiya sa tibuok niyang kinabuhi. Sukat ato na converted siya. Si Pablo nga niaging mga kasakitan, pagkapreso, ibunal-bunalan siya, mga naapil po yung mga disgrasya, pagkalunod sa barko, nagutom siya, magsige siya, lihay-lihay, anang uban na tungod kay patyon siya, naglihay-lihay siya, primero, pero katong hapit na siya mamatay, then ningon siya na, di na siya mulihay. So, ang pwede Pablo yun siya na, ngayon ang tumubiya ko, kay para makikuban ako ni Kristo. Muna mo labaw maayo. Apan, ningon siya, ang pagpabilin niya sa unod, sayang ginaboy siyang lawas, labaw ngay gikinahanglan tungod kaninyo. Tungod ka, doon na may mga disipulo. Tungod angay pa man niya nga lig-uno na mga disipulo, di niya bayaan. Mura ba na ikaw lang ang nagsuporta sa kabata sa pag-eskwela, kunya gihigugman mo ng pataana, kung wala na ka, dili na mas mortahan ng mataana sa iya eskwela. So ikaw nga nahigugman ng mataana, mayroon, ikaw nga, ay, ang tuso na lang nako ni, kay hapit na siya mo-graduate. Ang tuso lang nako ni, kay hapit na, hapit na. Mahuman na ni siya. Mana si Pablo, muna iyang kinaiya, mga siya, sige lang, ako lang, palabawon ang panginahanglan aning mga kaigsuonan nako. Kay base niya, magawas ko nga selfish na si Pablo. Nga unahon niya ang kugalingon dito sa presensya sa atong Diyos. Hayahay na siya dito. Wala na kasakitan. Kay diri siya sa yuta, may kasakitan man. Napagipili na niya kay tungod lamang paglingkod sa mga kaigsuunan. Munang kaning Bible, New Testament, about half of that, one half sa New Testament, si Pablo ang nagsuwat. Siya ang nagsuwat.
Kanindot kayang pagsuwat nga nga doktrina niya solid kayo. So dili na to makita nag-ingon man ni Pablo nga kung wala ko sa lawas, kung mamatay ta, tuwa ta sa langit, hilid ni Kristo. Apat kung di ta sa lawas, layo ta ni Kristo. O ang proof nga ang tao, kung mamatay, yung espiritu manto sa langit, kato bitawng transfiguration ni Jesus Christ, ato basahon sa Matthew 17, verses 1 to 3. Verse 1, human sa unom kaadlaw, gidala ni Jesus uban kaniya sila si Pedro ug si Santiago ug ang igsuon niini nga si Juan. Ug iyang gipauban ngadto sa usa ka habog nga bukid nga sila ra. Versikulo 2, ug nausab ang iyang dagway sa ilang atubangan, ang ilang nawong bidag-ag sama sa adlaw, ug ang iyang biste miamag sa kaputi sama sa kahayag. Paminawan ni versikulo 3, ug didto nakita nila si Moises ug Elias nga nakigsulti kang Jesus. Si Moses namatay siya. Ingon kay dili man siya makasulod sa promised land. Ingon ang Ginoo kang Moses, ana bukira kay anak ka mamatay. Dito ko sa Israel, no? Pwede naman kadako kayo, di ka kabaligod asal dito napita gilubong si Moses, pero according sa mga Hudiyo nga somewhere nga pinaka-kilometro kalapad. Pero si Elijah, wala man siya mamatay, kikuha na siya sa Ginoo, si Elias atos langit. Kaya kaning duha nakigsulti ni Moises yung Elias. Manindugaya na nga wala na sa kalibutan, ani. Nganong nibuto man ni si Moses ug Elias nakigsulti kang Jesus. Asa manggikan ng ilang talag, ilang spirito. Ikan sa langit. So maray mailan mga igsuon, mga higala nga ang tao nga naa kang Kristo Jesus tuwa sa langit. Tuwa sa langit. Munay kanindot kayo ba nga ang atong talag dawaton di ay sa atong Ginoo. Kaya naaman ta niya. Yes, sa verse 60, ingon diri sa 60, versikulo 60. Kung siya miluhod, samtang gibato siya, gibato. Dili ba nalalim ng mga igo kag mga bato. Kung siya miluhod, kung bisinggit sa kusog, natingog, Ginoo ayaw paningla kining salaa diha kanila. Kung sa nakasulti na siya niini siya namatay. Sa English gud ani lahi ang pagkasulti. And when he had said this, he fell asleep. He fell asleep. Pero sa Cebuano translation, ibutang na nga namatay. Pero dapat unta ilang gigamit nga pulong na tuog. Kay mo muna ang tanaw sa Ginoo sa mga Kristohano na namatay, natuog lamang. Natuog sa to pa, mubangon. Kinsa inyo may numduman nga nagsulti aning mga pulunga. Ayaw paningla kining salaa diha kanila. Or do not charge them with this sin. Kaya mo ninumduman, ang atong Ginoong Hesus dito sa cross. Tuingon siya nga, Amahan, pasayloas sila sa ilang gibuhat kung wa sila masayod niini. $2,000 years ago na ni siya nahitabo. O niya, ang Biblia nasuwat na for this past 1,000 years, nasuwat ang Biblia. So, wala nag-ingon yun nga wala daw excuse ang tao sa pagbalibad kang Ginoong Hesus. Pero kanigingon na forgive them. Sa ilual, ayaw i-charge din sa laan nila. Kaya tungod, aning higayon naman God. Kung pananglitan, niabot ang kasuko sa Dios, kalayo gikan sa langit, kisunog, nangamatay ni mga tawhan na apila si Saulo, asa kailang talag. Tingali sa pagsulti ni Esteban ini, tulo ka rason ako makita kano iyang gisulti ni. Una iyang gisunod ang footsteps ni Jesus Christ. Ingon si Ginoong Hesus nga pasayloas la amahan. Ikaduha, si Esteban, bisan nasuko siya ni mga tawhan ato sila kagayas lang ulo, pero ganahan niya po siya forgiveness para ano nila, kapasayloan.
Katulo, na ganahan si Esteban tingali nga para aduna po tayo chance ni sila sa ilang kaluwasan in the near future. Kaya right here, kahit pa man sila, masin lang, pila ka, kasi sunod bulan, sunod adlaw, sunod tuig, nangaluwas na yung mga tawanan. Wala na yung imperno nila. Wala na yung masakit sa gitawag na to lake of fire. Wala mga higala sa mga magtotoo, no? Aduna kita'y pribilehiyo nga gihatag sa Dios nga pag umanat og kamatay maka pananita no kung buhi ka na magbalatay na ta diya na sa atong naghiga na ta hangad ta sa langit ya pakit-on ta sa atong Ginoo anang pag-abri niini na makaingon kita nga Ginoo dawatan akong espiritu o akong kalag kanindot anak Lord receive my spirit. Pero katong mga wala kaila sa atong Ginoong Hesus, wala kaning confidence and hope. Even if you say, Lord, receive my spirit, dili gyapon kadawaton sa atong Ginoo. Dili gyapon ka welcome dito. Kay ang langit pang God exclusive rani para diya katong mga tao diya ni Kristo Jesus. Nabitaw mga tao nga miingon nga amo ra day maluwas. Sa tinuod lang, ang maluwas katong naa ni Kristo Jesus. Kaya parehan ako, nama ko ni Kristo Jesus. Aduna ko kasiguruan sa akong kaluwasan. Ang tanan nga naa ni Kristo Jesus lamang, aduna sila kaluwasan, kasiguruan sa ilang kaluwasan. Manang, kadagan naman ko anak mapangutana, na mga tao nga mingon, kung mamatay ka pastor, asa ka pa doon, ito langit. Sa ano pagkasiguro, ang kasiguruan ako tungod na kung saan sa atong Ginoo. Kinumdum atong giingon ni Ginoong Hesus, nagigugma sa Dios ang kalibutan, usa iyang gihatag, gitugyan iyang buktok anak, ang kinsa ang musalig kaniya, kinsa ang musalig kaniya, dili reliyon, kaniya, dili malaglag, dili maadto sa impyerno, kay mapasaylo man. Kay napasaylo man, tagaan o kinabuhing dayon. Kinabuhing dayon, kuyog ang atong Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, tanang mga anghel sa langit, tanang mga santos doon sa langit, makauban na na. Kaya naman ni Kristo Jesus, kung ikaw wa pa kadawat ni Kristo Jesus, kung ikaw wala pa yung relasyon diyan ni Kristo Jesus, then palihog, higala. Ano higala? Dawata si Kristo kay wa gyud ta kabalo aning panahon na karon kung kanus ka mamatay. Wa gyud tay knowledge ana. Ang kamatayon walay respeto. Ang kamatayon dili mo respeto kung dato ka o pobre ka, edukado ka o dili ka edukado, bata o tiguwang, babae, lalaki, butan o dili butan. Ang kamatayon walay respeto. Panahon nga kuhaon ka, panahon na nimo mamatay jud ka. Nya kay dili man ta makabalo kanus tingali marang-arang na to maingon nga okay, cancer na imo 6 months na lang ka. Kada siguro sila napay panahon. Pero katong mayora ka, drive kag motor, o disgrasya man ka. Nagunal imo ulo, patay. Unconscious na ka. Sakay ka kariplano, bungkag. So ano may panahon? Naglakaw ka, dahil nagpusilana, tapos nagpusilanay, naigo ka. Patay ka. Saan naman mo? Munang karon pa nga buhi ka, dawata si Kristo. Salig ni Kristo lamang. Kung sa magaling lain ni mong gisaligan para sa imong kaluwasan, tingali imong relihiyon. Tingali imong ingon nga namat-ano imong pakamatyan. Tingali lain niya mga tao o nilalang ato sa lain imong giampuan. Tingali imong mga mayong buhat. Tingali sa imong popularidad, kung imong gisaligan. Dili na maos, masayot ka na hikala. Muprang ka lang yun ko. Ang Biblia, nag-ingon yun, nagkang kay mga bersikulo na kung ikaw musalig ni Kristo Jesus lamang, ikaw pagadawato niya, pagkapasayloon ka. Kung ingon si Kristo Jesus na, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me.
I am the way, I am the only access, ako lang ang dalan. I am the life, ako lang ang tinuod ng kinabuhi, ako lang maghatag kinabuhi dayon. I am the truth. Wala laing mga truth, kaya mga relihiyon naman, we are the truth, we are in the truth. Pero tinuuray nga truth, kamatuoran si Kristo lang. Wala yung siya, wala yung makaato sa mahan, dawas diri ka na, kung sakto paagi tayo ni Kristo Jesus. Ayaw magtuo ang mga tao, ubang nga maingon na, yung agi kanila, na sila kunuhay, ang dalan ngadto sa Dios. Pili oy. O ilang simbahan, ang dalan padung sa Dios. Ang padung sa Dios, ang nanghaan padung sa Dios, si Kristo Jesus lamang. Munang dawata sila mga higala. Dawata si Kristo Jesus. Dawata siya. Siya rin makapasaylo sa imong sala. Katong iyang giula nga dugo kani adto 2,000 years ago sa cross. Katong mo limpyo sa imong sala. Ang sala nga gihatag ni Adan. Ang sala nga gihatag ni Adan, munay nakapahimo nimo pagbuhat sa mga dautan. Tingali pag-ulag, tingali pagpangawat, tingali pagdrugas, tingali pagpangawat. Tanang sala imong nabuhat tungod anang salaa. O kung musali ka ni Kristo, then ang power anang sala sa imong kinabuhi, huwag tangon ni Ginoong Hesus. Of course, kailangan pa matas atong lawas, so naagya ko'y tendensiya na kita makasala. Pero sa mata sa Dios, ang tao, ang anak na niya, wala na niya tawagan nga makasasala kung sa makasala pa ka. Hindi na niya tawagan makasasala, tawagan na niya santos. Tanan nga magtotoo ni Kristo Jesus santos. Bisang imperfect pa diri sa kalibutan. Munang mo guni atong hangyo kaninyo kay para ninyo, dili para nato. Kaya kung aduna na magkasiguruan. Anytime po ako sa Dios ato magipon niya. Kung pananditan, hinahinay akong kamatayon, kung na ako sa akong higdaanan, sa akong before ko mamatay, bakit sa Diyos abrihan niya ang langit? Okay, Lord, receive my spirit. So muna akong hangyo ninyo, no? Ang dugo ni Kristo lang makapasaylo sa inyo sala, pero musalig ko niya. Siya lamang. Ay, lain. Mayroon ka si Kristo plus imo mahibuat, dili pwede. Si Kristo plus, kaning imo tingaling giampuan tingaling santos lang siya. Si Kristo plus, imong relihiyon, dili guna siya pwede. Exclusive ang kaluwasan sa Diyos Amahan ug di lamang siya bugtong anak sa Jesus. Ang banhaw ni Jesus, gipakita na nga wa na may lain. Di na ta mangita sa future. Nahuman na to 2,000 years ago. Kung siya nagpadayon sa pagwali nato, sa pinaagis siya mga servants, sa mga sulugoon, para gud kaluwasan sa tao. Kaya naman kabog namatay sa coronavirus, ganda na. Salamat ka nga wala pa ka. Pero wak ka kabalo kung ugma. Musunod simana. Andam na ba ka? Tawata si Jesus kung kanang ka mo andam. Para sa imo niyang kamatayan, makaingon ka, Ginoong Jesus, o Diyos Amahan, dawata ang akong kalag, dawata ako espiritu. So may adlaw mga higala, salamat sa pagpaminaw, pagtampo kita. Talaygon na Diyos, salamat kayo sa imong makita karon pinagi sa imong pulong. Nagkanindot ti ay ang mahimong anak ni mo o Diyos diya kang Kristo Jesus. Kaya dunay kasiguruan ang among mga kalag, ang among mga espiritu sa among pagkamatay. Muana day kanimo. O pwede day muana day mo. Kung isalig kami sa imong bugtong anak si Jesus. So sa mga tigpaminaw karon ba, Diyos Amahan, sila unta imong giyahan. Nautunta ka ng ilang nadungkan karon. Matanong sila mga kasing-kasing o hunahuna, hindi nila ikalimtan. Itong mga tao nimo paghatag o pagdasig o kaning kalipay sa kasiguruan sa ilang mga kalag. Pero o Diyos, katong mga wala pagkahimong commitment, hinautong tayo mahikapon nila kasing-kasing, tuliang nila makasing-kasing o Diyos. Para nila mahumok, yung ilang sabton, kagaanin mo sa pagsabot sa imong pulong, sa imong kaluwasan. Ginoo, wala kami masayod kung saan may tao paano sa kalibutan, wala kami kabalo sa future, pero nasayod kami, nag-iandam na nimo ang future sa mga tao kay Muha, ang future
dito sa langit nga makauban ka hangtod sa hangtod, puno sa kalipay o pagpasalamat, pagsigma diha kanimo. Salamat kaayo karong higayuna sa ngalan ni Jesus. Amen.